Malay nyo, sa pangatlong tayo namin dito, si Inday Sara na ang inyong magiging Pangulo. Oh, yun talaga ang sinabi ng dating Pangulong Digong, mga kababayan. At wag na po nating patagalin, atin na pong panoorin. Si Inday Ginakulata. Ita-translate muna natin, mga kababayan, ha, dahil nasa local dialect po ito ni dating Pangulong Digong eh. Si Inday ngayon, ginugulpi. Nadaot ko nila, ginapulpog nila. Sinisiraan talaga nila, pinupulbos. Pabiling 92. Pero nananatiling 92. Ewan lang natin, mga kababayan, kung anong tinutukoy na 92 nito si dating Pangulong Digong. Malamang yan ang totoong rating talaga, mga kababayan, na hindi bias. Hindi kagaya ng false Asia survey. False. Ito ang true survey, mga kababayan. 92. Yung mga kontrada, 12-12 lang. Ang kanyang mga kalaban, 12-12 lang. Oh! Akala ba namin ano yung kay Romualdez? Grabe, halos abot na sa kisame, mga kababayan. At kay BBM. Basin baya. Basin baya. Baka, sabi ni dating Pangulong Digong, baka lang naman. Tugot sa kalangitan. Kung papayag ang langit. Tugot sa Ginoo. Kung papayag ang Diyos. Sunod na mo. Katulong tindog na mo nga rin. Pangatlong tayo daw nila dyan, mga kababayan, dahil nasa annual gift giving sina dating Pangulong Digong, mga kababayan doon sa kanila ancestral house sa Davao City. Every year po nilang ginagawa yan, mga kababayan, since in time of memorial. Nagbibigay sila ng pangregalo sa mga Davaoenyo. At yung estimated na nabigyan, mga kababayan, 40 to 50,000 people. Lahat mayroon dala. Hindi lang pang grocery, mga kababayan, mayroon pang pamasahe at gift check. Oh, di ba? Ang inyong presidenta. Oh. Baka ha, ang sabi ni Tatay Digong, baka sa susunod na 3 tayuan daw nila dyan, mga kababayan. Balik, meaning 3 Christmas, baka si Inday na daw ang inyong presidente. Ang inyong presidente. Sunod na mo. Katulong tindog na mo nga rin. 3 tayo. Ang inyong presidenta. Sara Duterte. I love it! Inday! 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 Mabuhay! Ay na lang, nakaduwa mo ka Duterte, umaloy Ginoo. Sabi ni Tatay Digong, mga kababayan, eto na lang, kapag maawa ang Diyos, bibigyan niya kayo ng 2 Duterte. Akong mga minahal nga katawad sa dapat. Actually, mga kababayan, ang mensaheng ito ay binigay ni Tatay Digong sa mga kababayan niya sa Davao City. Ang sabi niya, aking mga kababayan dito sa Davao. Ako, kaya ko pasalamat ko ninyo. Napakalaki ang pasasalamat ko sa inyo. Dari ko nagsugod sa akong Dito ako nag-umpisa. Alam ko ninyo suportahin, pabangin. Hindi nyo lang ako sinuportahan. Hindi nyo lang ako tinulungan. Kundi, Kung inyo bagong ipalatay ang among tinguha sa politika. in-extend nyo pa ang inyong tulong pagdating dito sa politika. Niabot sa akong mga anak. Na-extend pa hanggang sa kanyang mga anak, mga kababayan, ang kanilang mga suporta. Kay Sebastian, Kay Baste, Inday, kay Inday Sara, o kang Pulong. at kay Pulong. Para nako wala na siguro'y pinakaswerteng tao. Para sa kanya daw, mga kababayan, wala na daw mas pinakaswerte pang tao. Katagaan sa usaw ka unod, sa usaw ka katilimban. Oh, na mabigyan ng isang community, mga kababayan, katulad ng Davao City. Pero una sa tanan, ay bawag mo na hinigugma tagod mo. Oh, una sa lahat, mga kababayan, alam nyo na mahal ko kayo. Ay, siguro. Ang swerte ng mga taga Davao City, mga kababayan. Na vice mayor, na congressman. Naging vice mayor ako, naging congressman. Oh.
na presidente. Naging presidente. Sayod mo palengke sa siyudad sa Davao. Hindi ko talaga kayo kinalimutan dito. Mga kababayan ko, mga Davaoenyo. Ano na, tungod ka na po sa akong trabaho, di ba na ito maatobod ang kanang hatang. At nung naging presidente ako, buong bansa po ang aking trabaho. Hindi ko po mabibigay lahat sa inyo. Pero naningwa ko, naliligang ngay ang butang matag na po ninyo. Pero pinagsisikapan ko talaga na kahit papano mayroon ako mga maliliit na bagay na binibigay sa inyo. Ang pinakadako siguro mahambog ninyo ka ng Costa Road. At ang pinakamalaki sigurong bagay na naibigay ko sa Davaoenyo ay etong napakagandang Coastal Road, mga kababayan. Oh. Ang haba po niyan, mga kababayan. Oh, hanggang doon. Sa akong mga anak, sa ninyo. At napakaganda at napakamalinis, mga kababayan. Umatamlag, wala kami sa kalibutan. Oh. At kahit papano daw, mga kababayan, in the future, nawala na sila dito sa mundo. Matay mo yung tanan. Dahil mamamatay din tayo lahat. Sulti ninyo sa inyong anak. Masasabi nyo sa mga anak nyo na Pamilyang Duterte na ang family Duterte po yung nanis taal na labaan. na nakatira dyan sa Taal Street, Davao City na binabaha, mga kababayan. Dati. Pero na-fix na po yan, mga kababayan. Nilagyan ng flood control noong panahon ni Tatay Digong. Pero sa Diyos, malumos. Sa awan niyang Diyos, hindi naman daw sila nalunod, mga kababayan. Dahil bahay yan ng nanay ni Tatay Digong, mga kababayan. Dyan sila nakatira dati at nakaranas din sila ng baha. At naayos lang po yan, mga kababayan. Yung talagang flood dyan ay nung umupo ng presidente si Tatay Digong. Nabuhay. Nabuhay kami. Mayor sa siyudad sa Davao. Hindi nalunod sa baha at naging mayor pa ng Davao. Dito magsugod ang atong Raymond sa mayong kinabuhi. At doon nagsimula ang sinasabi niyang magandang buhay. Lord, pagtarong mo kay ako ramay mudagan pagkamayor na pwede. At umayos kayo dahil ako ang tumatakbong mayor ngayon ng Davao City. Kayong mga kriminal, layas! Ngayon pa lang, lumayas na kayo mga kriminal. Ako ang tatakbo. Indirect. Grabe, ang tuwa ng taga Davao, mga kababayan. Duterte! Si Baste, ang akong anak. At si Baste, ang aking anak. Mong Vice Mayor. Ang aking Vice Mayor. Kung ako, magkasakit ko, makay ko. Dahil kung sakaling magkasakit ako at mamamatay, Duterte lang yapon ang inyong mayor. Duterte pa rin ang mayor nyo dahil andyan si Baste, mga kababayan. Huwag naman! Ayaw biya Aabot ka pa ng 100, Tatay Digong. ang mga Duterte. Huwag nyo namang iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte, Huwag mo biya ninyo. di kayo iniwan kailanman. Masalaan mo, Wakog, Sudan. Binigyan kayo ng napakagandang syudad. Nilambo ang atong syudad. Naging progressive, umunlad ng husto. Tanawa karon. Sakyan na lang, magbuot na ka. Dumami ang sasakyan kaya nagka-traffic. At alam nyo, mga kababayan, yan ang ginagawang issue ni Carlo Nograles. Na ito daw problema ni Digong. Nung umupo daw si Duterte, naging traffic daw ang Davao City. Dahil umunlad! Pero marami pong mga roadworks, mga kababayan, ang Davao City na malapit na pong matapos. Kagaya ng bypass road at yung coastal road, mga kababayan. Dahil hindi pa po daw yan tapos. Hindi pa po fully operational. Dahil mayroon pang tulay na ginagawa sa bandang gitna. Yan ang sabi ni Tatay Digong, maiibsan din daw ang traffic dyan. Bot pasabot, ana. Ibig sabihin yan, marami ng pera na umiikot dito sa Davao City, sabi ni Tatay Digong.
Kamot ng edukasyon yun. Mag-iuna. At uunahin ko rin ang edukasyon. Edukasyon. Kaya ang kaning pagprogreso sa Davao, Dahil ito ang pag-progress ng Davao. ang matagaan kung kayuhan, ang Ang makikinabang mulambo riine, sa ang pag-develop nito inyo ng mga anak. ay ang inyong mga anak. Mga duha pa ka Duterte, guwapo na kayo ang Davao. Dalawang Duterte na lang daw mga kababayan. Napakaganda na ng Davao City. Kaya tumatala po po ninyo, Tapos ang tanong ko sa inyo, nganong alis kami ninyo? bakit nyo kami papalitan? Oh, O kami medyo, wala naman kaming kasalanan sa inyo. o malimurakot. Hindi kami nangurakot. O yan talaga ang tatak ng mga Duterte mga kababayan. Lahat na kanilang itatapon na issue, pwera lang sa korupsyon. Yan ang tatak Duterte. Trabaho lang tanan para sa kayo. Walang korupsyon, trabaho lang. Duterte. Imanin ninyo, nagikan sa akong amahani at akong gobernador, napasa na ko sa akong mga anak. Si Sara mga kababayan is third generation na ng mga Duterte kasi tatay ni Pangulong Digong, governor. Siya naging mayor ng Davao. Si Sara naging mayor. Ako nagampo ko. Ako nagdadasal ako na kayong mga taga Davao Karong tuiga, wala akong tayo mamatay ninyo. na ngayong taon wala sana mamamatay sa inyo. Buhay ka lang. Buhay lahat Para sunod tuig, magkita mata. para next year magkita-kita tayo. Yan talaga mga kababayan ang napakagandang mensahe ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.